Ayan, ang gamutin na yan. Malapit na talaga matupad ang wish ni Cara David. Malapit na kaya matupad ang wish ni Cara David na ayon sa kanya, sana mamatay na ang mga kurakot. Ayan na si Tambaloslos, spotted po sa burol ng yumaong si Judy Venecia. Aba, nagsalita sa plenaryo, anak ng kagwang, kitang-kita po ang pagbagsak ng kanyang katawan at pangangayat ng buwayang ito. Parang kagaya rin ng kanyang pinsang kawatan na si Bungit, na dahan-dahan natutunaw na parang kandilang nauupos na. Yan ang sinasabi natin Kung hindi kayo tatablan ng mga impeachment, kung hindi kayo tatablan sa mga investigasyon, dahil pinagtatakpan kayo, hito, hindi kayo makakaligtas sa wish ni Cara David. Nako! At ito, Dilawan, inaming takot ang kapwa Dilawan kay Vice President Inday Sara Duterte na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ngayong 2028 presidential election. Nakaw! Kaya nga nakipagkain suka na ang mga animal noon, sabi noon never again to Marcelo. Never again to Marcos. Marcos magnanakaw. Ngayon, susuportahan ka namin PBBM. Maraming salamat. Diba si Sharon Cunita? Mga Dilawan Kasi nga, pag si Inday Sara maging presidente, si Laila de Lima, balik kulungan yan. Himas Rehas na naman si Junel. Lalo na yung ginawa nilang fabrication laban kay Vice President Inday Sara na si Ramel Madriaga. Dali kayo talaga dyan. Pag si Inday Sara na maging presidente. Ay, maraming salamat po muna sa pa-super thanks, Ma'am Shalus. Thank you so much po sa inyo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. At syempre, suportahan po ninyo Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Ayun nga po ni Attorney Respecio. Yeah, baby! Okay, ito. Ang usapan po natin ngayon, yung biglang paglabas ng isang napakalaking dambuhalang buhaya. Anak ng kamuti, talagang lumabas siya. Pero kitang-kita po ang pagbagsak ng buhayang ito. Kitang-kita po sa bulang kristal na talagang lumalim ang kanyang mga mata. Nagmiyaho ang kanyang mga mukha. At ang tiyan ng buhayang ito ay lumiit ng tudong. Bakit kaya? Siguro, wala nang makain. Walang akap. Walang hikes. Walang tupad. Sabi ni Jingy Luis Rodal, kay Speaker, bumabaha ng ayuda. Ang resulta, baha ang Batangas. Ito mga kabisdak, nakikita po natin kasi, actually kagabi ito, yung picture na yan, nakita mo ang nanguluntoy talagang animal, yung mukha ni Martin Romualdez, para siyang galing sakit, baka ilang buwan sa ospital, kasi hindi man to lumalabas, na-depress siguro, dahil nga, nabulilyaso ang kanilang pagnanakaw sa Kaban ng Bayan na bisto, at ay kinanta ni Saldico, sim din kay Bangag, Grabe kitang-kita mo na nanguyot na, nanguluntoy. Parang nakuhaan siya ng kalahating katawan niya, Ang timbang niya bagsak talaga. Hindi po natin alam kung ano pong sakit nito.
Baka sakit sa bulsa kasi wala nang makananakaw. Nakaganti rin kami sa inyo, mga buhaya kayo, animal kayo. Makulong kayo or hindi makulong, sunduin na kayo ni Satanas. No, baka sabihin ninyo, AI yan. No, hindi po AI yan. Talagang pumunta po siya sa burol kasi dinala kasi yung yung kabaong ni Dayunyor. Ay, kabaong ni Dayunyor. Dinala kasi yung katawang taong namatay, no. Kabaong nga ni Divinisha diyan sa kongreso, sa plenaryo. Ganun talaga yan, parang tradition na ba nila na kapag may mamatay na kongresista, dadalhin talaga sa kongreso at doon sila magsasalita, kanya-kanyang salita. Nagsalita nga ho si Pastor Dila. Same din yung kay Akop, no, na nandoon. Pero si Jude Venecia, hindi po siya nababash, no, sa social media kasi hindi man siya part ng pangungurakot under Marcos admin. So itong si Akop talagang nababash, no, nung dinala po diyan sa sa kongreso. Pero kung hindi man nabash yung inosente, ito ibabash natin ito si Martin Romualdez na parang kandilang natutunaw na. Sunduin mo na to, Taning, kasi walang kwenta tong hinayopak na to eh. Okay, ito ipi-flip po natin yung video. Baka sabihin po ng mga supporters ni Tambaloslos kagaya ni Jimagno nang gawa-gawa tayo ng fake news. Hindi po fake news yan. Totoo po talaga yan. Malapit na po yan sa wish ni Cara David. Ito po Yan. Nako. Hindi na po natin ipi-play yung wag na po nating lagyan ng tunog, no, audio kasi nga alam mo naman magnanakaw yan sinungaling yan. Magkomento lang tayo habang pinapanood natin siya. At tingnan nyo po yung kanyang katawan. Tingnan mo Ayan, hindi po iyayan. Talagang ang pagbagsak ng katawan ni Martin Romualdez ay sobra-sobra din, no. Hindi natin alam kung anong sakit niya kasi nga si Bongbong Marcos diverticulitis yung sakit. Pero ito, tingnan mo yung dati niyang tiyan, grabe, budlat na budlat, no? Buhayang-buhaya kasi nga maraming AX, maraming tupad, no? Maraming akap, no? Siya man nagpauso ng akap, sila ni Erwin Tulfok. Grabe ang laki ng tiyan niya. So ngayon, nung nabibisto na po sila, dahil sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan at ikinanta po sila ni Saldico na nagdi-deliver ng malita-malitang pera sa bahayo nila. Ay, yung anak ni Jude Venecia, mukhang hindi nagugustuhan yung mga pinagsasabi ni Tambaloslos dyan ayun, siguro depressed, no, stress, no. Kasi nga kahit gaano karami yung pera mo, Tambaloslos, kung galing naman po yan sa nakaw at nabibisto kayo dahil sa pagnanakaw ninyo, talagang may gaba yan. Ang tawag dyan, karma sa Tagalog. Sa Bisaya po, gaba. Matindi po yung sukli dyan kasi nga may kasabihan kami, ang gaba, dili magsaba. Ito ay gaba na talaga. Sobrang payat na po ng hinayopak na ito. Kakaiba po ang kanyang katawan noon sa katawan ngayon. Dati-rati, Speaker of the House siya. Halos lahat ng kapangyarihan nandun, namimigay ng ayuda nandun. No? Gumagawa sila ng bagong Pilipinas, serbisyo karaban, namimigay ng ayuda, 5 kilong bigas, 5,000 bawat tao. Ganun ang ginagawa nila, pero malaman-laman natin, yung mga pera na yun, malamang na flood control din, no? Corruption pa rin nanggagaling ho dyan. Ang bottom line natin dito, itong si Martin Romualdez, kung hindi man ho ito maparusahan, no, ng batas natin sa mga panahong ito, naniniwala ho ako na mapaparusahan po talaga ito ng gaba. Talagang makakarma ho ito, dahan-dahan po yung katawan niya ay mangangayat at mangangayat ng todo. Kasi iba na yung pagkapayat na di ba? Noong unang labas niya sa ICI, nakita po natin, pumayat siya pero hindi ganito kapayat.
Pero ito talaga, naramdaman na ho siguro niya yung stress, depression. Iba po yung depression talaga eh. Pag na-depress ka, kahit wala kang sakit, magkakaroon ka ng sakit. At panigurado, magugulat ka na lang bakit bumabagsak ang inyong katawan. Pero sabi, di ba, nung una, nag-request po ito na lalabas ng bansa para magpagamot. Pero hindi yata po pinagbigyan. Itong si Martin Romualdez na bigyan ng medical parang travel authority na magpagamot sa ibang bansa. Hindi natin alam kasi wala mang balita yon eh. Pero nandyan man yan. Nandito pa pala si Tambaloslos sa Pilipinas. O yan, sa mga galit kay Tambaloslos, lalo na kay Kiko Barsaga. Kung Kiko Barsaga, nandito pa pala si Tambaloslos sa Pilipinas, pero tingnan mo naman, ang katawan ay dahan-dahan bumabagsak at nangangayat na. Parang inano talaga to, binarang. Parang binarang mo dito si Tambaloslos dahil hindi po maparo-parusahan eh. Iniilagan. Hindi man lang iniimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinagtatakpan ni, sino yan? Panfilo Lacson. Ganong katindi ho. Itong si Tambaloslos eh. Si Bong Revilla, nakulong na, lakas, no? Lakas si MD, pero ito, lakas si MD rin po ito, lakas magnakaw. Lakas mangurakot, malaya pa rin ang animal na ito. Bakit? Dahil nga po, pinoprotektahan ni yung Panfilo Lacson dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ni minsan, hindi pwede inimbita na pag nabanggit ang pangalang Martin Romualdez, umiilag si Panfilo Lacson. Pakinggan po natin itong sinasabi ni Igay Erese na talagang wala ng kredibilidad si Panfilo Lacson na kapag nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez ay umiilag po sila. O ito, pakinggan natin po si Kung Igay Erese dito. During session, pag nabanggit po yung pangalan ni Romualdez ay nag-resume po yung session. Ano po komento natin? Kasi regards po yan sa flood control na pinag-usapan. Well, I think na-compromise na po ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Kasi po, bukod dito sa bukod dun sa kanilang political struggles for the Correct. leadership of the Senate, sa tingin ko po, meron silang ayaw na matumbok na katotohanan. Well, Tama ka dyan, Kung Igay Erese. Kaya nga, pag nabanggit si Martin Romualdez, nililihis na. Yung last na drama ni Panfilo Lacson, na kunyari, nagdala po siya ng witness, no resource person, pero sablay naman, na di umano'y magtuturo na si Martin Romualdez ay front niya si Corle Diskaya. No? Pero ang purpose pala noon ay para lamang linisin ang pangalan ni Martin Romualdez. Ganon yung ginawa po ni Panfilo Lacson. Na nag-react nga ho doon si Senador Marcolita. Bakit yung resource person mo? Tinatanong namin, pero ikaw yung sumasagot, no? Si Panfilo Lacson ang sumasagot. Pero nung si Marcolita nagdala ng surprise witness or Ligotisa, kahit sino pwede po magtatanong. At ang sumasagot si Orly Gutisa. Di ba ho? Kakaiba naman yung ginawa ni Panfilo Lacson. Nagdala nga, kala mo may pasabog, yung pala, tanim witness, pag tinatanong ng mga senador, hindi pwedeng sumagot, ang sasagot ng katanungan ng mga senador ay si Panfilo Lacson. Ganong katindi yung ginawa ni Panpi na para pagtakpan lamang ang katotohanan. Nako-compromise ang kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee. Tama ho. Bakit? Itong animal na, buhayang ito, nangangayat na nga eh. No? Malapit na nga kunin niya ni Satanas. Hindi man lang mabanggit-banggit ang pangalan, nililinis ninyo. Kaya walang naniniwala ho sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama rin yung ICI. Wala rin na rin yan. Ang purpose yan, pagtakpan lang din
ang pinsan ng magnanakaw, si Tambaloslos at si anak ng kagwang, si Bungit, magpinsang magnanakaw ito. Hanggang natin si Kong Eresio. I think with what's happening now, ICI, wala na pinahit ng Pangulo. Wala na. Executive Order 48, hindi niya sinuportahan ng pondo, hindi niya binigyan ng stopping pattern. Nag-resign na yung dalawang pinagkakatiwala ang Magalong. miyembro nito, si Sec. Babe Singson, saka si Sec. Pahardo. I would say, Kasama si Magalong, tatlo po sila. Nagsiresign na po ang mga to kasi nga mga magnanakaw po yung inimbestigahan nila, mga amo pala nila. Sabi ng amo nila, mag-imbestiga kayo ng mga magnanakaw. Mag-imbestiga naman kasama si Magalong. Ang problema, yung pag-imbestiga nila, yung nag-utos sa kanila, yun pala ang matutumbok nilang magnanakaw. Kaya binanatan si Magalong ni Chucky Claire, ikaw Magalong, masyado kang galing-galingan. Tapos later on, nagpagamit si Magalong, baka sakali mabigyan pa ng sahod. Abunado na si Magalong ng 20,000. O ayan, pumunta sa Davao para manira sa mga Duterte, puta, hindi pa rin nabigyan. Ayan ang mga magnanakaw, gamitan ng gamitan lang. Wala yung ICI. Sarswila lang talaga yan. hindi mo maano yan, hindi mo maasahan yan. Kasi una pa lang, sabi natin, putang ina, palabas lang to eh. Mantakin mo, ang gumawa ng commission, si Bangag, pero ang involved sa corruption, si Bangag, executive, anak ng kagwang. Tuloy, Kong. say that this is a form of protest. Yes, oo. Kaya nga, tingin ko, so wala nang kapupuntahan yung investigasyon. Correct. Yung Senate Blue Ribbon Committee, papalit-palit, nagkagulo-gulo, and I think even Senator Lacson is now compromised. May compromise ka talaga, Pampilakson. Dahil takot ka kay Tambaloslos. Alam mo yung Senate Blue Ribbon Committee, okay sana kung si Marcolita talagang nagpapatuloy. Natutumbok talaga ang totoong magnanakaw. Una pa lang, si Marcolita, alam, ang tinutumbok niya na si Martin at saka si Bongbong Marcos na eh. Kaso nga lang eh, naamoy ni Martin na ngayon nauupos na. Kaya pinalitan agad eh. Compromised na siya. Mhm. Either dahil sa political leadership struggle sa Senado, at pangalawa, siguro meron na rin siyang commitment na ayaw niya ng magdamay ng marami pang, sabi niya nga, marami siyang nakakaaway. Pero talaga, Tangina, pati nga yung mga pinangalanan ni Panfilo Lacson na 67 kontratista eh. Nasaan yun eh? Hindi man lang mapatawag. Pati yung mga Ulaybar, Bersamin, hindi niya mapatawag. Ang dami ng karakter. Meron pang Cadiz ba yun? Putang ina. Oy, Lacson, halata ka na. Tuta ka ni Tambaloslos. Magaling lang talaga maglaro si Lacson. Kamuntikan na nga maagaw na naman yung liderato ng Senado. Kaso nga lang, itong si Loren Ligarda, nagsumbong din kay Tuta Soto. Kung hindi ka lang nagsumbong Loren Ligarda kay Tuta Soto, ang ganda na siguro ng patutunguhan ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga, pag nagpalit ng liderato ang Senado, matik papalitan din ang lahat ng committee. Lalo na po itong makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control. Yan dapat talaga. Si Marcolita, kasi abogado, alam ang batas. Una pa lang, alam na niya yung sino yung mastermind, alam ang patutunguhan, alam yung direksyon. Nung pumasok si Panfilo Lacson, alam naman din ni Panfilo Lacson ang direksyon. Ang direksyon niya, ilihis ang katotohanan. Ilihis ang totoong nangyayari at kung sino ang mastermind. Kaya nga, ang daming diversionary tactics. Kaya pag nabanggit si Martin Romualdez, matik, next topic. Tuloy yun. talagang gano'n. Gusto mo ng katotohanan, talagang marami ka talagang matutumbok. Ano yung reaction na sabi ng maraming government official, may makukulong daw bago magpasko. Magka-Chinese New Year na wala pa. Chinese New Year na ngayon eh. Kung ipatsoy! Pero may mga namatay na. Hindi, alam mo, Ayan,
May sabi, pero may mga namatay na. Malapit na talaga si Dayunyor at si Tambaloslos dito. Eh sabi niya, pero may mga namatay na. Nako, malapit na talaga. Dahil yan sa wish ni Cara David, ha? China sabay ganun, eh. Si kung hakop na naman. Kasi the problem with the president is trying to resolve not the problem, but the fallout in the flood control mess brought about a minute ago. Correct. Yan ang nakikita natin. Alam mo, kaya nagpa-imbestiga si Bongbong Marcos. Ang purpose noon, para nga pagtakpan ang totoong kababalaghan ng kanyang mga kaalyado. Meron bang kongresista ngayon na kinasuhan at kinulong? Sige nga, di ba wala? Sino ang pinakulong nila? Si Bong Revilla, na ngayon ang gagalaitin na rin sa galit. Pag tinitingnan natin, it's all about politics din. Ganun ho katindi ngayon. Ang labanan ng korupsyon sa ating bansa. Pagtatakpan nila ang kanilang mga baho. Pero nga, sabi nga ho ng isang katabi ni Igay Reyes, marami namang namatay na. Wala kang napakulong. No? Meron man, pero hindi yung gusto natin na dalawang bong. Yung isang bong. Gusto natin bong bangag. Ayan, gusto natin. Marami naman tinamaan sa wish ni Cara David. Yan ang nakikita natin dyan. Tsaka, kung hindi po yan parusahan nga si Tambaloslos ngayon, under Marcos admin, dahil poprotektahan talaga yan ni Bangag, pareho sila magpoprotektahan, at kasama yung mga kongreso, baka lang, madali naman po sa gaba. Madali sa wish ni Cara David. Meron pa akong ilalabas na picture. Tingnan po ninyo yung dalawang taong ito, kung ano na po ang tunay na kalagayan ng kanilang kalusugan. Na sa tingin ko po, ito ho talaga ay karma na. Gaba na po ito. No, gaba ng maraming Pilipino sa kanila. Na pag tinignan mo, para silang kandila, dalawa, na dahan-dahan na pong nauupos. Na para bang kandilang natutunaw na. Na yung kahuli-hulihang patak na lang ng parang ang tawag yun, yung ng kandila nila ay ang next na yan, St. Peter na. Ayan, ang gamutin na yan. Malapit na talaga matupad ang wish ni Cara David. Ang magpinsang ito, pag tiningnan nyo yung kanilang mga mukha, tinamaan na po ito talaga ng gaba. Tinamaan na po ito ng karma. Dahil sa kanilang pinanggagawang kagaguhan sa bayang ito. Oo, marami kayong kakampi, nasa Kongreso, nasa Senado, pagtatakpan talaga nila ang mga baho ninyo. Pero, hindi po kayo makakaligtas sa parusa ng Panginoon. Hindi po kayo makakaligtas sa gaba, dahil naniniwala po talaga ako, tayong mga Pilipino, na yung sinasabi sa Bisaya, ang gaba, dili gyud magsaba. Yung panggagago ninyo sa mga Duterte, panggagago ninyo kay Vice President Inday Sara, panggagago ninyo sa maraming Pilipino, panggagago ninyo sa mga supporter ng mga Duterte. Ito na kayo ngayon. Patunaw na ang inyong mga katawan. Kunti na lang, magkikita na kayo sa impyerno ni Satanas. Ang problema, tatanggapin ba kayo? Sabi ni Satanas, animal! Si wish ni Cara David kasi na sana mamatay ng kurakot. Ayan na yung dalawang magpinsan, mukhang mapapalitan ako dito sa trono, baka kurakutin din ako dito. Pati trono ko, nakawin pa ng mga animal na to. Yan ang problema dyan. Ay, sa tingin ninyo, karma na ba ho ito?
Karma na ba ito ni Tatay Digong na ginagago nila? Karma na ba ito ng yung mga nabiktima ho, ng mga dilubyo, baha, nalubog sa baha, mga buhay na nawala, tsaka pamumuhay na inanod sa baha, maraming nadidisgrasya, ito na ba yung karma? Dahil sila po ang tinuturo ngayon na mastermind. Diba si Saldico? Nung nagkumpisal si Saldico, yung kumanta, itong dalawa ang itinuturo na may alam. Tapos meron ngayon bago, Bersamin Files, sila din. Yung Cabral Files, si Tambaloslos, ang laki ng alocables. Kasama si Sandro Marcos. Ang panahon ay parang gulong lang, wither lang. Kung hindi man ito na-impeach si Da Junior dahil may kalyado sa Kongreso, at hindi man inimbestigahan itong si Tambaloslos sa Senado dahil kalyado ni Panfilo Lacson, tuta niya si Panfilo Lacson. Pero, ang gaba, hindi po kayo dyan makakailag. Hindi po kayo dyan makakaligtas. Kaya namnamin nyo talaga ang karma, yung parusa ng Panginoon. Da Junior, diverticulitis. Ang next niya to, colon cancer, na itinatanggi nila na may colon cancer. No. Si Tambaloslos, hindi natin alam yung sakit. Pero itong nakikita natin, itong dalawa, stress. Si Bangag sabi, walang sakit. Anong walang sakit? Sabi ni Chucky Claire, okay ang panggulo. Anong okay? O tingnan mo, ano po ang nangyayari sa mga katawan nila. Talagang pinaparusahan na po sila yung nakikita ko. Mauna pa to kay Tatay Digong, maniwala ho kayo. Yan, lalo na ito. Na-issue na may colon cancer si Bongbong Marcos. Kaya ngayon, yung medical record sa St. Luke's na nalik ni Jason Sa, itinanggi nila at sinasabing fake news. Kaya ang resulta, kawawa. Si Jason Sa, ka-Eric, kinasuhan po ngayon. Dahil doon sa medical records. O ito, hanggang po na panoorin natin. Pag-usapan natin saglit bago tayo tatawid doon sa ano. Ayan o. Dating broadcaster at vlogger, kinasuhan ng cyber libel. Kinasuhan si Jason Sa dyan at si ka-Eric. Alam mo ako sa totoo lang talaga, nakikita ko talaga yan. Una ko dyan nakikita, Jason Sa talaga. Kumakalat talaga ho yun. May post nga po si Jason Sa. Ito, basahin lang muna. Bago tayo kay Vice President Inday Sara kasi part din naman ito ng panggigipit, no? Ng Marcos admin. Kaya mag-iingat po tayo sa tanim fake news. Ito po yung post ni Manong Jason Sa. Ang sabi ni Manong Jason Sa, ito yung post na yung January 28, 2026. My sources sent me this message a few minutes ago. Sabi niya, his acute diverticulitis has deteriorated severely due to prolonged drug use. Key developments include the formation of a cyst and clear signs of perforation which could lead to life-threatening complications if not addressed immediately. Because of his condition, he won't be able to perform his duties and responsibilities for weeks to come. In the spirit of transparency, sabi dito ni Jason Sa, the Filipino people compels the office of the President to release the much-needed medical bulletin, written or orally pronounced by the attending medical officers of the facility where he is being attended to. Tapos ang attachment yan. At kumalat, marami nga pong mga vlogger ang kumuha dyan. Ako, hindi ko man pinapost sa Facebook. Kinumintuhan lang natin yung pag-post ni Manong Jason Sa. Sabi kasi ni Sasrugando din, yung nakuha daw ni Manong Jason Sa na isinend sa kanya, may isinend din daw kay Sasrugando. Kaya nagpaalala si Sasrugando na mag-ingat po tayo sa tanim na fake news. Kasi posible po yan, mga kakampi ni Bangag, Tambaloslos, ang nag-send sa kanya. Kaso nga lang, ewan ko kung paano na-verify, biniverified pa ng maayos, isabi, fake news pala yan. Pero anyway, ako nga sabi ko, kung fake news yan, ilabas po ng Malacanang
ang totoong medical records ni Bongbong Marcos para malaman ng taong bayan kung papalitan na ba siya ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil kung hindi niya nakaya, dapat niya lisanin ang kanyang posisyon. Upang si Vice President Inday Sara ang uupo sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas, na ito ang kinakatakutan ng mga dilawan na makaupo si Inday Sara sa pagkapangulo. Ayan po ang totoo yan. Kaya tayong mga DDS, pag may mga tanggap kayong mga private message or Google message, i-verify po ninyo. Sa akin din, marami pa akong marami pa akong natanggap na ganyan. Pero talagang nag-iingat pa ako, hindi ako naglalabas. Para ako, safe lang ako, kinukuha ko muna sa mainstream media ang mga balita at kinukumintuhan natin. At ire-rebat natin kung ano po ang nangyayari. Kasi nga, ang hirap po makasuhan ka ng cyber libel. Yun lang naman po. Ito, bago natin pag-uusapan yung pag-amin ng isang dilawan na takot daw ang mga dilawan, mga kasama niyang dilawan na maging presidente si Vice President Inday Sara Duterte, kaya kaliwat kanan na sinampang impeachment labang kay Inday Sara. Kahit na sinabi na po ng Supreme Court nakaraang taon na unconstitutional yung articles of impeachment labang kay Inday Sara at nag-motion pa sila, binasura muli ng Korte Suprema. Hindi daw titigil talaga ang mga dilawans na magsampa ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Taon-taon daw yan, ayon po mismo kay Inday Sara. Pero, tambalos-los, bago namin iwanan yung topic patungkol sa iyo, pakinggan po muna natin ang wish ni Kara David. Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Malapit na talaga. Waiting na yung magpinsan. Nako, pag madali si Dayonyor, Presidente si Inday Sara, yun ang kinakatakutan ng mga dilawan. Ayun po mismo yan sa dilawan na si Igay Erisi. Inamin niya po sa press con kagahapon. Pakinggan po natin si Igay Erisi. Bakit ba takot ang mga dilawan? Alam nyo, sinasabi ko nga, supermajority. Ay, sorry. Yun pala yun. Yun pala. Nakadaming lumala. Sorry. Ay, tuloy. Alam nyo, sinasabi ko nga, supermajority allies of the president. So, I do believe na may sasampa ang impeachment complaint sa Senado kay VP Sara. Dahil ang kailangan lang po ay 1/3. I don't think that they will get more than 200, pero I think they will get the 1/3. So I think there will be a... Tingnan mo, una pa lang, alam na po talaga natin yan, na yung impeachment sa Kongreso, ipipilit talaga yan ni Bongbong. At ng mga dilawan, kasi si Bongbong ngayon, ay nababraso na po ngayon ng mga komunista, mga dilawan. Kumbaga naiipit siya, kailangan ma-impeach, kaya lahat ng resources ng pamahalaan gagamitin para lamang ma-impeach si Inday Sara. At talagang mapag-usapan yan sa impeachment court, excited na yan si Tuta Soto. Lahat yan, joint forces sila, Kongreso at Senado. Talagang may numero pa rin. Itong si Bongbong, kuha nila yung numero daw, 230 or something, 300 pa nga eh. Super majority tawag dyan eh. a Senate trial. Pero, palagay ko po, ang gagawin nila, magtatagal yung hearing sa Kongreso. Upang sa ganon, meron ng trial si Vice President at kung magtatagumpay sila na ipin down si Vice President dito sa Kamara, iaakyat po sa Senado. So, ibig sabihin, papatagalin nila yung hearing, no? Sa Kongreso. Ang purpose, yung demolition job, no? I-demolish ng todo, ipin down si Vice President Inday Sara sa Kongreso. Kumbaga, putaktihin, no? Papatagalin yung hearing. Malamang, maraming mga kongresista dyan, lalabasan, mga kongretista, kasi gusto talaga nilang ma-impeach si Inday Sara kasi natatakot sila na si Inday Sara magiging presidente. Tingnan natin kung hahayaan ba kayo ng taong bayan. Akit sa Senado daw. kailangan nila ng public support. So they will try to pin down. So it really depends
on whether the Vice President is guilty or not. Kung hindi naman totoo, kahit na ano pang gawing paninira, hindi kakagat. Pero kung totoo, siyempre, lalabas ang katotohanan. Ang totoo po talaga yan, kung erase, alam mo naman yan, na puro kasinungalingan lang yan ng mga kakampi mong mga dilawan, mga pink clown komunista. Kasi kung totoo po yan, ay po siya, yung Commission on Audit na po ang nagsabi, merong korupsyon. Yung audit, sino paniwalaan natin? Yung mga buhaya dyan sa Kongreso na naglilima sa kaban ng bayan? O yung Commission on Audit na sinasabi, unmodified opinion? Lahat yan gawa-gawa lang. Walang panama yan sa mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. At hindi kami naniniwala na kurakot si Inday Sara. Kasi kung kurakot si Inday Sara, hindi sana baon sa utang ang Davao City na iniwanan niya. Pero ito kung erase ang totoo. Dahil ayaw po nila maging presidente si Vice President Inday Sara. At yung kapwa mo dilawan, mga takot, sinabi rin po mismo yan ni Erese. Narito, pakinggan natin. Maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they they would sacrifice the truth. Yan talaga ang totoo. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Very quickly. Ayan ang maliwanag, oh. Takot na takot po sila na maging presidente si Vice President Inday Sara. Yung mga dilawan, mga pinklawan, kasama yung mga pare, mga Padre Damaso, Madre de Cacao. Ba't ba kayo takot na takot maging presidente si Vice President Inday Sara? Natakot kayo, pagtakpan ninyo ang katotohanan na si Bongbong Marcos ay talaga kawatan. Yan ay pasimuno ng flood control kasama si Martin Romualdez. Ano bang kinakatakot ninyo kay Inday Sara? Takot kayo sa war on drugs? Anak ng kagwang naman talaga. Mga durugista ba kayo? Kami nagtatanong, mga pulbos protector ba kayo? Ano ba kayo, mga kaparian? Nakakahiya naman maging katoliko, mga Madre de Cacao. Huwag kayong matakot maging presidente si Inday Sara kasi pinoprotektahan tayo ng mga Duterte laban sa mga kawatan. Tingnan mo ngayon. Ayan o, si Martin Romualdez, malapit na matunaw o. Magnanakaw eh. Pinsan ng magnanakaw. Na inubos yung kaban ng bayan. Ako hindi ko lang talaga mag-gets-gets. Itong mga dilawan, kagaya to si Laila de Lima. Talaga makulong kaday. Hindi de Lima. Pag si Inday Sara maging presidente, yung ginagawa niyong kay na black propaganda, Ramil Madriaga. Matinding akusasyon yan ha. Yung sinasabi mo, si Inday Sara tumatanggap ng pera galing kay Madriaga, drug money. Diyos ko, animal. Isang kasinungalingan yan at darating ang time lilitisin ka. Ang gaba, dili magsaba. Lalo na, ngayong 2028. Matunog na ngayon. Meron palang senatorial survey na lumalabas. Ito, lumabas. Nagulat ho ako. Meron palang ganito. Ayan, oh. Duterte brothers, Paulo and Baste are now polling 5th and 6th for senator in 2028. Alam mo, pwede na. No? Magiging senador ito kasi kay Pulong anak, vice mayor naman. Si Rigo, di si Rigo na magiging mayor na 2028. Itong dalawang ito, kailangan po natin isalang ito sa pagkasenador. Para pagkatapos ni Vice President Inday Sara sa pagkapangulo, ang next na magiging presidente, mamili lang tayo sa dalawa. Baste or Pulong, yan, goods yan. Ang purpose lang natin yan, hindi matigil ang Duterte type of leadership, ang kamay na bakal. Galit sa drugal, galit sa kriminal, galit sa mga kurakot. Kailangan mawalis, malinis ang Pilipinas. Hindi kasi enough yung 6 na taon lamang ang mga Duterte sa Pilipinas. Hindi enough yun para maayos ang ating bayan. Kagaya kay Tatay Digong. Di ba gusto natin si Inday Sara ang maging presidente para yung mga simulan ni Tatay Digong ay magpapatuloy. Kaso nga si Inday Sara nga, hindi naman swapang din si Tatay Digong. Hindi na pinilit ni Tatay Digong si Inday Sara. Ang nangyayari, si Bungit, nangangako continuity. Nangangako ng pagkakaisa. Dahil lahat ng mga nasimula ni Tatay Digong,
ipagpatuloy ni Bangag. Ang resulta, Bangag nga eh. Hindi nangyari, nabudo lang mga Duterte. Nakinig sa mga dilawan. Ginagawang mga Duterte, trinador ang mga Duterte. Si Tatay Digong pinadala sa dahik. Si Vice President Inday Sara, ipapa-impeach. Lahat ng mga supporter sa mga Duterte nililinis. Kasama yan si Pastor Kibuloy, anak ng Kagwang, ay dinamay ho nila. Kaya ang nakikita po natin dito, hindi po enough ang 6 na taon para malinis ang Pilipinas. Kung si Vice President Inday Sara 2028, 2029, 30, 31, 32, 33, 34. Pag matapos ang termino ni Inday Sara, next na yan, Duterte uli. Or pulong uli, 6 na taon uli. 12 years na, Duterte pa rin. After 12 years, Duterte uli, Mayor Basti. 18 years, Duterte pa rin. After 18 years, Presidente. Si ano uli, Duterte pa rin. Katie Duterte. Or si Rigo Duterte. Hanggat na makamtan ng Pilipinas ang mala Singapore na bansa dahil sa Duterte type of leadership, yun ang kailangan natin. Ito hindi na gets ng mga maraming Pilipino. Look at Davao now. Ang Davao ngayon, pinupuntahan ng mga foreign investors. Yung Chinese, anak ng Kagwang, mas gusto pa mag-celebrate ng Chinese New Year sa Davao. Di ba? Kaysa dito sa Maynila. Kasi nga mas maganda makipagkaibigan kaysa maraming kaaway. Pag naging presidente ang mga Duterte, muli, yung 3 Duterte, next Duterte, Duterte forever. Siguro, yung sinasabi po ninyo na magiging Singapore ang Pilipinas, malamang sa malamang, 100% mangyayari yan. Pag Duterte forever ang maglingkod at maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag,
may pag-asa.